nabanggit nyo yung mga POGO na yan. Yung po mga POGO, Philippine Offshore Gaming Organizations. Ano ba sabihin ng POGO organizations? Yes. Nung araw po kasi, illegal naman sila, di ba? Nung araw, parang sinasabi pa ng gobyerno na nakakatulong sila sa pandagdag na kita ng pamahalaan. Tapos ngayong panahon ni Pangulong Marcos, parang nagkaroon ng crackdown sa mga POGO. Ano po ba ang nangyari? Okay. Nung una kasi may mga lisensya yan, ano? Yung sinasabi kong 400 plus na mga illegal POGOs. And now, yung mga nagpalisensya, mga 40 plus na lang, ano? Dati lahat yan may lisensya. But yung iba, nung panahon nga ng bagong administrasyon ni Presidente Marcos, ano, hindi na nagpa-renew yung iba. Ibig sabihin, tumatakbo itong mga to na parang kolorum. Nag-ooperate Ba't hindi sila nagpa-renew? For no reason eh. Parang ayaw na nilang magpa-renew. Siguro naramdaman nila na kaya na naming tumakbo kahit wala na kami mga lisensya. Okay. So, 46 lang yung nagpa-renew. Tapos itong 402, hindi na nagpa-renew yan. So ito, nakakalat ito sa buong Pilipinas. Actually, naalala ko din, nung panahon ni PRRD, legal ang POGO. And yeah, yun nga ang kinagandahan ng POGO is yung kikitain mula dito is malaki ang maitutulong sa pamahalaan natin. But, katulad ng sinabi ni Yusek, nagkaroon ng problema nung umupo na yung bagong administrasyon. So, hindi na sila nag-renew ng kanilang mga lisensya. Is it maybe because alam nilang weak yung leader? Wala ba silang takot sa administrasyon na ito? Bakit hindi na sila nag-renew? Pero yung panahon ni Duterte, hindi ganyan ang ginagawa ng POGO. Legal sila at lahat sila may mga lisensya. But now, well, during BBM's time, ito na nga nagka-problema. Huwag yung isisi sa Duterte admin yung ginagawang kalokohan ngayon ng POGO. Because, again, ulitin ko, during PRRD's time, matitino ang mga yan. Pero dahil ngayon siguro, malalakas ang loob nila na gumawa na illegal, I do not know the reason behind. Why? No, mahirap naman magsabi. Pero, di ba, hindi ba sila takot kay BBM? I mean, di ba? Hindi ba sila takot kay BBM? Feeling ba nila walang pangil ang administrasyon na ito at malaya nilang magagawa ang mga kalokohan nila sa bansang Pilipinas? Diba? Again, si Yusek na mismo nagsabi, nung panahon ni President Duterte, may mga lisensya ang mga ito. Pero ngayon, dahil wala na si Duterte, si BBM nang namamahala, feeling daw ng mga pogos na ito, kayang-kaya na nilang gawin ang mga aktibidad sila kahit wala silang mga lisensya. So, pwede ba? Stop blaming Duterte. Diba? Sisihin natin yung weak leader.